Hello mga ka-Rose! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng kalahating cake. Order nga pala ito ng ating Mami Suki na si Ma'am Saneth para sa ating Baby Suki na si Baby Isa. 6 months na si Baby Isa nung mga time na ito. Kaya, nung time na pinag-uusapan namin ni Ma'am Saneth kung anong theme ba ang mas maganda sa 6th month ni Baby, nagsuggest ako na parang mas maganda yung half na cake since halfway to 1 na si Baby. Nagustuhan naman ni Ma'am Saneth ang idea na yon and pumili siya ng design and ito nga ang design na nasend niya sa akin. Rainbow and cloud design siya. Napakaganda and napaka-cute ng theme na ito. Hindi ko first time gumawa ng half cake pero napaka-excited ko nung mga time na ginagawa ko ito kasi napaka-colorful niya and yung color niya is stripes na hindi ko pa nagawa talaga ng perfect dati. Kaya minake sure ko talaga na mapaperfect ko ang stripe na design this time. Ang flavor pala ng cake na ito is chocolate moist with chocolate filling and ang size ng cake is 6x4. So ang ginawa ko is gumawa lang ako ng 6x2 na cake and then hinati ko siya sa gitna and then yung kalahati is pinatong ko lang din doon sa taas. Kaya siya naging 6x4. Walang nasayang sa cake na ito. So kinram coat muna natin ang cake kasi ibabiyahe pa ito ng 30 minutes and nilagyan ko ng straw sa loob para sigurado na stable siya. And ganito pala ako maggawa ng stripe. Gumagamit ako ng piping bag para pantay-pantay ang colors ng icing natin and hindi siya mag-ombre effect. So ang color is teal sa baba, sky blue, and then pastel yellow, and then pastel pink yung pinakamaraming part niya which is yung nasa taas. Noong mga time na ito is nagpapadeliver pa talaga ako sa courier kasi wala pa kaming personal na service. And kotse ang ginamit na pang-deliver kasi nga para secured ang cake natin and dahil kalahati nga ito na cake, medyo risky siya na ibiyahe. Kaya binilin ko talaga sa driver na pakiingatan ang cake. Nung una, tinanong niya ako kung nagmamadali daw ba ang customer. Sabi ko sa kanya, hindi naman nagmamadali kasi pang monthly milestone lang naman ito, wala naman talagang handaan, and pang pictorial lang talaga siya. Okay naman kausap nung una yung driver, kaya medyo nakampante na rin ako. Pero meron pa rin konting kaba kasi nga merong mga ball designs etong cake na ito na fondant siya na alam ko namang mabigat. Kahit na sinecure ko yung mga toppers, medyo naiisip ko pa rin na baka bumagsak sila. Yun talagang iniisip ko. Kaya nung time na umalis na yung driver sa amin, kachat ko talaga si Ma'am Saneth and sinasabi ko talaga sa kanya, ina-update ko talaga siya na ayun na nga, nakuha na yung cake and all, and binabantayan ko talaga yung driver dun sa app. Mas kalmado pa nga sa akin yung customer kasi siya pa yung nagsasabi sa akin na kumalma lang ako, darating din ang driver, baka iniingatan lang ang cake kaya medyo matagal kasi pinadeliver ko ito 3 p.m. So nakuha yung cake sa akin ng 3 p.m. and napapansin ko na lampas na sa 30 minutes, wala pa rin siya. And then maya-mayang konti, nakikita ko na papalayo siya doon sa nakapin na location nung customer ko. So, ang ginawa ko is message ko yung driver. Sabi ko, hala kuya, parang papalayo ka yata doon sa nakapin na location. Tapos, ang tagal niya mag-reply sa akin. And then, maya-mayang konti talaga, nakita ko na super layo na niya. Bacolor kasi ang address ng ating customer. And then, nakita ko na papunta siya sa Magalang. So, tinapat ko na yung driver, kuya, bakit papunta ka sa Magalang? And then, ayun nga, nag-reply siya sa akin. Ang sabi niya, maihahatid lang daw siya. Ang siste kasi is nag-double booking siya. And aside from that, out of the way yung address nung isa pang order niya or isa pang delivery niya from Bacolor is sa kabilang way siya, ibang way yung Magalang. So magbabiyahe talaga siya ng malayo para lang makabalik sa Bacolor from Magalang. Imagine, Angeles, papuntang Magalang, and then babalik siya ng Bacolor. Malayo yun. And to think na kalahating cake lang ito, na risky talaga siyang ibiyahe ng matagal dahil soft icing lang din ito, kahit na malakas pa ang aircon ng sasakyan. Isama mo pa yung mga daan na bako-bako kasi wala namang daghahawak ng cake, nakalagay lang siya sa lapag. Pinalagay ko siya sa lapag para flat yung surface natin. And sinabi ko kay kuya na
Kuya, baka tumalon-talon yung cake tapos masira sa biyahe kasi ang layo ng pinupuntahan mo. Ang sabi niya, ma'am, iniingatan ko naman po. So, inassure niya ako doon. Kaya kahit na kinakabahan ako, wala naman akong choice kung hindi maghintay. And then, nakuha na naming mag-dinner and all. Kausap ko na rin si Ma'am Sanet. Tinatanong ko siya kung na-receive na ba niya kasi hindi na rin talaga nagre-reply yung driver. Tapos, maya-mayang konti, almost 6 o'clock, nag-message na sa akin si Ma'am Sanet na ayun na nga, na-receive na niya yung cake. And ayun na nga yung kinatatakutan ko. Sinabi niya, nasira daw ang cake. Kung nakita nyo dun sa first part ng video natin, sinend ni Ma'am Sanet yung mga pictures ng cake natin and sobrang nasira talaga siya. Yung ine-expect ko na yung mga balls dito sa may bandang taas na babagsak, sila pa talaga yung natira. Sa may bandang babak, yung nasira niya. Parang humula siya kasi syempre, yung palaman neto is chocolate filling. Fudgy siya, oo, pero liquidy siya. Kaya may tendency talaga na mangyari yon kahit na meron tayong straw na inilagay. Sobrang dismayado talaga ako sa nangyari kasi nga suki ko itong si baby and halfway to 1 na siya. Gumawa pa nga ako ng free 6 cupcakes as a gift and thank you na rin sa kanila dahil hinever talaga silang pumalya sa pag-order sa akin and napakabait talaga nila sa akin. Nabaliwala yung surprise ko kasi dumating yung cake sa kanila na sira-sira na kaya sobrang disappointed talaga ako sa nangyari. Hindi ko napigilan na maiyak talaga nung time na ito. Kasama ko yung asawa ko, nandun kami sa sala. And sinabi ko talaga sa kanya yung nangyari. And ayun nga, kausap ko pa rin si Ma'am Sanet nung time na ito. And ang sabi niya, kausapin namin yung driver para mabayaran niya yung cake. Napakabait talaga ni Ma'am Sanet. Pati si husband niya, tinulungan ako na kausapin yung driver. Siya talaga mismo yung tumawag dun sa driver para palitan or bayaran yung na-damage na cake. Kasi imagine, binyahin ng almost 4 hours yung cake na sobrang fragile na hindi man lang kami ini-inform na naka-double booking pala siya. Which is at fault naman siya. Doon naiintindihan namin na gusto niyang kumita ng pera. Pero sana inisip niya muna yung gagawin niya bago niya ito ginawa. And at the end of the day naman, binayaran naman ni driver yung damages. So, lesson learned na lang din sa kanya ito na mas importante pa rin ang safety ng delivery niya para makakuha siya ng mas maraming customer kesa sa mag-double, triple booking siya tapos meron siyang product or item na masisira na ikasisira din niya. Eh di ang ending, ang nangyari, imbis na kumita siya, gumastos pa siya. Kaya sa mga kapwa delivery drivers dyan, sana naman po kahit na hindi ganun kalaki ang mga binabayad sa atin, iingatan po natin ang mga products na dinideliver natin. Kasi yun po ang trabaho natin and hindi naman po basta-basta ang pera na ginagamit para doon sa mga items na ipinapadeliver namin. And since ayun nga, nabayaran naman yung na-damage na cake ng buo, nag-promise ako na gagawa ako ng bago para naman makabawi. Syempre, kahit na hindi naman natin kasalanan ang nangyari, responsibility pa rin natin ito. And of course, as much as possible, gusto ko is masaya ang customers natin, syempre. So, kinabukasan, gumising ako ng maaga, pinrepare ko ang lahat ng mga fondant details, and then nung pagkagabi, inassemble ko ulit ang bagong cake. At ito na ang final result! Ito ang first version ng cake natin. Napakaganda. Gold na gold talaga siya. And then yung cupcakes niya is talagang nagmamatch sa color ng cake natin. And ito naman ang second version. Nilagyan natin ng unicorn as a bonus and para meron na ring bantay ang cake natin. And kami na mismo nag-deliver nung pangalawang cake para sigurado na hindi siya masisira. Na-excite na rin ako nung time na ito kasi first time ko silang makikita in person. And hindi nga lang kami nakapagpa-picture kasi nahihiya ako. Pero thank you so much po talaga Ma'am Sanet sa pagiging mabait ninyo. Ay meron pa siyang pahab sa akin. Kaya kilig na kilig talaga ako. That's it for today. See you on our next video. Bye!